Welcome to Learners Math TV. In this video, we are going to learn the area of a parallelogram. So let us assume that we have this geometric figure as our parallelogram. So let us put a perpendicular line here and it serves as our height. Okay, bakit sinabi kong perpendicular line? Kasi kailangan siyempre naka-perpendicular siya. Ibig sabihin, it forms 90 degrees from the base. 90 degrees dito yan. Okay, siyempre, pag nagsusukat tayo ng height, even in real life, di ba? Pag sinusukat mo yung height mo, hindi naman pwedeng nakatagilid ka. Kailangan, you have to stand up straight from the ground sa pagsusukat ng height. Okay, in-emphasize ko yan kasi sa pag-solve natin ng mga problems, magagamit natin yung concept ng perpendicular line na yan. Bakit? Kasi pag perpendicular line yan, ibig sabihin ito ay nakabuo tayo dito sa gilid ng isang right triangle. Okay. Bago yan, balikan natin yung formula ng area ng parallelogram na ganito. Area is equal to base times height. Saan kaya galing yan? Balikan natin yung isang geometric figure na ganito. Ang tawag dito ay rectangle. Okay? Ang rectangle kasi wala tayong problema para ma-solve natin yung area niya. Walang problema dyan. Kasi naka 90 degrees naman lahat ng kanyang interior angles. Skwalado siya, kung sabi nga. Okay? So, madali lang siyang i-calculate yung area. Area is just equal to length times the width. So, ano ba ang ibig sabihin niyan? In our own language, para mas maintindihan natin, ang ibig sabihin ng area ay lawak, ang length ay haba, ang width ay lapad. So, di ba, halimbawa, gaano ba ka lawak yung nabili mong lupain doon sa inyong probinsya o gaano ba kalawak ang asyenda na nabili mo o ikaw ay mayaman? So, ang lawak, ibig sabihin pala yan, kung gusto mo malaman yung lawak, ibig sabihin yung area, kailangan mong sukatin kung gaano siya kahaba at gaano kalapad. I-multiply mo yun. So, yun yung magiging area. Paano yun nangyayari? Pakita natin. Ayan. So, naglagay tayo dito ng, di ba, mga grid lines. Let's say, kung bibilangin kasi natin yung squares dito sa width, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, magmula naman dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron tayong 5 by 7. So, ibig sabihin, ang ating area dito sa ating given rectangle is 5 by 7. That is 5 times 7. So, 35 square unit. So, yan ang ibig sabihin. Ganyan siya kalawak. Yun yung tinatawag nating area, yung lawak. 'Di ba? 5 to times 7, ibig sabihin lahat yan, meron tayong 35 na squares na nandyan sa loob ng rectangle. 35 square unit. Kaya ang kanyang unit, let's say naka-centimeter siya, 35 square centimeter. So, yan ang ibig sabihin ng area. Now, balikan natin itong ating parallelogram dito. Actually, ang rectangle is also a parallelogram. Kaya lang, may problema tayo sa pagsusukat ng area nito kasi hindi siya naka-right angle ang lahat ng kanyang interior angles. So, medyo nakalihis siya, di ba? Nakatabingi. So, para daw yan masukat, yung area niyan, ang ginamit ng mga mathematician na formula ay base times the height. Ngayon, saan ang galing yung formula na yan? Kailangan alam natin yon. Okay? So, kung etong ating triangle na na-form dito ay ililipat natin dito sa kabila.
tignan nyo kung ano mangyayari. See? Ano nangyari? Diba? Etong height, naging width na siya ng isang rectangle. Rectangle na rin siya ngayon. At yung base na yan, ayan na nga yun, ating length. So, ibig sabihin, it is justifiable na ang area ng parallelogram na naka-slant kanina ay really equal sa base times the height. Okay? So, i-apply natin ngayon yung formula na to sa pag-solve ng mga problems na ibibigay ko sa inyo. So, eto na yung ating mga examples. So, first, let us apply the area of a parallelogram formula for this problem. So, the given area of a parallelogram below is 96 square centimeter. So, ang question o ang pinahahanap ay find the length of its base. So, mapapansin nyo rito, given yung height. Okay? So, ang pinahahanap sa atin ay yung base. So, this is our solution for that. So, gamitin na natin. Let us apply the formula. The area is equal to base times the height. So, if our area has a given 96 square centimeter, so ang base natin, ang hinahanap natin, at ang height ay 8 centimeter. Ayan. So, next, we are going to divide both sides by 8 centimeter. So, mangyayari dyan, 8 centimeter divided by 8 centimeters just equal to 1. So, ang matitira sa baba ay base. And then, 96 centimeters squared and divided by 8 centimeters squared is 12 centimeter. So, kung babaliktarin natin yan, pwede naman, that base is equal to 12 centimeter. So, yan. Nasolve na natin yung ating problem. Ang pinahanap sa atin ay yung length nitong base. Okay? Kaya ang length ng ating base ay 12 centimeter. Okay? So, meron pa tayong isang example dito. So, dito tayo. Let us find the area of a parallelogram. Ayan. With, below. With its given measurement. Okay, ito yung tinutukoy nating parallelogram. Dito naman ay given ang base at given yung length ng side na to. At meron tayong given measurement dito nung nabuong right triangle. Okay, nitong perpendicular line na ito. Okay, so dito kinakailangan natin sa ating solution na gumamit tayo ng Pythagorean theorem. Okay, we are going to use the Pythagorean theorem kasi this is a right triangle. Since ito ay perpendicular line, it means that perpendicular line forms a right triangle, no? Between dito sa 3 centimeter na to. And right triangle yan. So, ang ating formula ay c squared is equal to a squared plus b squared. Ang ibig sabihin yan, di ba? Yung hypotenuse, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of its legs. So, ang hypotenuse natin dyan ay itong 5 centimeter. Di ba? Ayan. So, magiging 5 squared is equal to 3 squared plus h squared. Next is 5 squared becomes 25, 3 squared becomes 9, plus h squared. Then, lipat natin sa kabila yung 9, it becomes 25 minus 9 is equal to h squared. Then, ang matira dito ay, baliktarin na natin para
maganda yung ating, ayos. So, 16, 'di ba? 25 minus 9 is 16. So, we extracted the square root from both sides of the equation. So, makakakuha tayo dyan ng height na 4 centimeter. So, ibig sabihin, yung height na ito ay 4 centimeter. Now, eto na yung time para gamitin naman natin, i-apply natin yung formula ng area of parallelogram. Kasi meron na tayong base at meron na tayong height. Okay? So, area is equal to base times height. So, to find the area, we are just going to multiply base times the height, which is 4 centimeter. Ayan. Okay, so our area is equal to 28 square centimeter. So, we now already solved this problem. Okay, lagi nating tatandaan, sa math ay maaari kang maging mahusay kung lagi kang handang mag-practice o magsanay.